Pleasant afternoon to everyone joining us here at the Hayden Hall of the Manila Observatory, as well as those tuning in via our Facebook live stream. I'm Malu Ordonez, your host for this afternoon, and on behalf of the Manila Observatory, I'd like to warmly welcome you to this session of our anniversary lecture series. Before we begin, just a few quick reminders. Our anniversary exhibit at the Heritage Room is open for everyone to visit after the lecture. If you need any assistance at any time, please don't hesitate to approach any of our staff. Let us take this opportunity to listen, learn, and be inspired as we celebrate science, service, and society. As part of our 160th anniversary celebration, the Manila Observatory is delighted to present a series of lectures on science, service, and society through AMBAG, short for Agham sa Banig. Originally an internal forum where our researchers and staff exchange ideas within the MO community, AMBAG has now grown into a public platform for meaningful conversations about research, collaboration, and social impact. We began the series with PDRF's Mr. Alex Masiglat, who discussed the critical role of the private sector in building climate resilience. Then Ms. Cato Sarmiento of OML Center shared insights from the documentary Mga Kwento ng Klima, highlighting how storytelling and film can powerfully promote climate awareness and action. Our third lecture featured Dr. Rene Claveria of the Ateneo Department of Environmental Science, who explored the resource potential and environmental implications of rare earth elements in the Philippines. Then, Mr. John Altomonte of Verne Climate Solutions demonstrated how sustainability can be achieved both by institutions and individuals alike. Today, and from our last session, we had Dr. Greg Tangonan, who showed the criticality of our infrastructures, especially on extreme weather events. Today, we proudly continue with the sixth session of our anniversary lecture series. To officially begin today's program, may we call on Mr. Joni Salamat, Head of our HR and Administration, to deliver his opening remarks and introduce our speaker for today's AMBAG session. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Manila Observatory, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating AMBAG Lecture Series ngayong hapon, na isa sa mga programa sa pagdiriwang natin ng ika-160 taon ng observatoryo. Makaka-relate po siguro tayo sa topic natin ngayong hapon na pinamagatang Understanding and Managing Stress. Sa araw-araw po nating trabaho, mapa-research, policy, sa mga tuturo, sa admin, sa maintenance, o sa mga teacher, hindi po nawawala ang stress. Pero mahalagang matutunan po natin kung paano ito harapin at ma-manage ng maayos, dahil bahagi po ito ng pag-aalaga sa ating sarili at pag-aalaga sa ating kapwa. Bilang isang institusyong may misyon na magmasid, magsuri at alamin kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima sa tao, gusto rin po natin pagtuunan ng pansin ang klima mismo dito sa workplace. Kung paano tayo nagtutulungan, nagkakaintindihan at kalingaan bilang isang komunidad. Dahil kung may climate change po sa ating paligid, minsan meron ding climate of stress sa paligid din. At tungkulin po nating lahat na pagaanin ito para sa isa't isa. The partnership between MO and the Ateneo Office of the Assistant Vice President for Health, Care and Well-being has always been rooted in shared concern that caring for the well-being of people goes hand in hand with caring for our planet. Kaya napakaganda po ng pagkakataong ito na makasama natin si Doc Sho Marquez, na patuloy na gumagabay sa atin sa pagpapalaganap ng kultura ng malasakit, balanse, well-being sa loob ng Ateneo at maging sa MO community.
Dr. Shaw Marquez currently serves as the University Physician and Assistant Vice President for Health, Care, and Well-being at the Ateneo de Manila University. With over 3 decades of experience in medicine, teaching, and university service, he has been deeply involved in shaping Ateneo's programs in health, education, and community engagement. Beyond his work in wellness and education, Dr. Marquez has also contributed to studies on the health impacts of climate change in Metro Manila, highlighting how environmental issues affect public health and well-being. He has led Ateneo's health science program, serves as executive director of the Tulong Dunong Foundation, and continues to engage in community health and service learning initiatives that bridge compassion and social responsibility. And so, without further delay, please join me in welcoming Dr. Shaw Marquez. Magandang hapon po. Sige, salamat po sa paanyaya. Medyo magiging honest po ako. Sisimulan ko ng honesty kasi isang malaking elemento nung pagtanggal ng stress na sinasabi ay ang pagtanggap rin ng katotohanan, no? Kasi kung kailan doon tayo magsisimula no? Doon tayo magsisimula doon sa katotohanan, sa realidad kung nasan tayo. Okay, sige. Mas gusto ko kwentuhan tayo, no? Parang ayokong i-treat itong actually minodify ko lang po itong presentation. It's actually a workshop, no? It started as a workshop. It's actually a collaboration between my wife and myself, no? And so medyo nababago lang ng konti, no? Kasi for this afternoon, mas gustuin ko siguro na mas magkwentuhan muna tayo. Okay, may ilang mga bagay na ilalahad pero mas gusto ko rin makuha yung feedback nyo. Okay, basahin po natin. Example, kwentong buhay. Okay? So, si Mon at saka si Annie, mag-asawa. So, excited kasi mag-Holy Well, dapat pala nalagay ko undas ngayon, no? But they're planning to drive to Zambales to spend some time off with their daughter and her family. They have a lot to do in the next 24 hours to get ready for the long drive. Mon has the car to service and errands to run, while Annie has to wash the clothes and bake goodies for the family. On top of that, they haven't begun to pack. Meanwhile, Mon is not feeling well. Parang tayo rin, no? Ngayon, daming may sakit. Sana napanood nyo kagabi ba yun? Anong Wednesday, no? Dun sa Wellness Wednesday sa Radyo Katipunan. Naging topic ko po yung flu Pwede nyo pa rin balikan kung gusto nyo yung video. Okay? So, he's tired and lightheaded. Often, the past few weeks, he sets an appointment with his doctor for a quick checkup. Madalas po nangyayari yan, no? Diba, magbabakasyon, pero sige na nga, may nararamdaman ako. Pa-check na lang muna ako. So, punta sila sa doktor, tapos nalaman, naku, may diabetes pala itong si Mon. And then sabi niya, okay, maraming kailangan ayusin, lifestyle changes, mga test pa, mga gamot, monitor. And then, of course, parang nabigla sila. They fear they will never get to see their grandkids for the break. Parang kakapusin yung oras dahil bibiyahe na rin. No? So, ang tanong dyan, ano unahin? Yung mga test o pagbalik na lang? Okay? So, napasagot na lang si Mon, naku Dok, paano na yan? Nihintay kami ng anak ko sa Zambales. Matagal na kaming di nabisita ng mga apo namin. Siguro, tanong ko, may mga ganitong pagkakataon naman siguro kayong narinig o naranasan. Sana hindi madalas, no? Pero nangyayari. No? Hindi siya talaga hypothetical dahil may mga ganyang kwento talaga. Maraming issue doon, di ba? So, sabi nga, ano unahin mo? Magpa-check ka na ba? O, hindi, saka na pagbalik na lang. Paano yung mga nararamdaman mo? Bibili ka na ba na kaagad ng mga gamot? O hintayin mo na lang muna? Hindi, wala pa namang final diagnosis. Hintayin ko muna yung mga lab test. Diba? May mga ganong senaryo tayo sa buhay, ang laging mga pinag-iisipan, no? And it creates a certain
ano tawag mo dyan, nababalisa ka, nag-aalala ka, pero ang hinahanap mo is saan ba yung mas mapapanatag ang loob mo. Iba yung iniisip ni Mon, iba yung iniisip ni Annie, iba yung iniisip at iisipin ni nung anak nila, di ba? So, tingnan natin, suruin natin, ano ba yung nangyayari? Yung sinasabi lang, if that was a stressful situation, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? So, sabi ko nga, hindi solo kong ideya to, no? Collaboration. No? This entire module is a collaboration nung asawa ko. Yung asawa ko po ay doktor din. Mayroon siyang sariling practice sa government hospital. Okay? Pero paminsan-minsan, ini-invite niya ako, tulungan ko siya. Paminsan-minsan, na-invite ko siya, tulungan niya ako sa ginagawa ko rin. So, bawas ng stress yun. Alright. So, just to be technical about it, the wear and tear of our minds and bodies experience as we attempt to cope with our continually changing environment. Alam na alam nyo yan, di ba? Environment yung pinag-aaralan nyo eh. So, pabago-bago. Minsan, lagi nagkakasyan. Akala ko ba uulan? Bakit hindi? Akala ko ba signal number 2? Bakit walang hangin? Every time may mga ganon, ang pakiramdam natin, naatake tayo. No? Yung siyensya, yung mali, o yung reporter ba yung mali? Saan ba nagkakamali? No? But again, sinasabi nga natin, pabago-bago, minsan, at madalas pala, hindi lang minsan, wala tayong control do sa paligid natin. Yung stress specific sa workplace, yun yung technically tinatawag na burnout. At hindi siya medical diagnosis. No? Pag sinabing burnout, ano sabi nito burnout, it's not a medical diagnosis. Hindi po yan sakit. No? Pag sinabing burnout or stress, yan po ay kondisyon ng pakiramdam, ng pag-iisip, na sanhi nung mga pabago-bago sa kapaligiran natin, pagbabago sa kapaligiran natin. And usually, ayan, merong nagbibigay ng pressure. And it could be internal, it could be external. At ang kadalasan, yung nagiging trigger niyan is kasi hindi natin sigurado, malalampasan ba natin o hindi. Okay? Kakayanin ba natin o hindi. Eh, minsan, masyado tayong advance mag-isip, di ba? Hindi pa nangyayari isang katutak na senaryo na yung nakikita natin. Walang masama na mag-plan ahead, walang masama na mag-alala. Ang sinasabi lang, kung susobra at hindi yan proportionate dun sa sitwasyon, then dun tayo makakaramdam ng stress. Okay? So, dalawa yung pinanggagalingan. Sabi nga natin, external and internal. Doon muna tayo sa external. So, usually, yan yung mga social interaction, physical environment, daily hassles, major life events, and organizational. Physical environment. Imagine mo kung nasa classroom ka na ganyan. Diba? Sa pag-aaral, ito karaniwan na lang yan sa mga government schools, no? Sa mga public schools. Okay? Dumanas din ako niyan na minsan hindi mo alam kung tatayo ka o upo ka na lang. Okay? But generally, pag maingay, pag maraming flashing lights, or masyado madilim naman, on the other extreme, pag sobrang init, or masikip, and then maraming kalat, yan. Generally, that kind of an environment is stressful in itself. Okay? Daily hassles. Sino ba ang hindi na-stress sa pag-aabang? Alam nyo, araw-araw, minsan pumipikit na lang ako, buti hindi ako nababangga. Pag nagdadrive ako, taga Marikina po ako eh. Pag nagdadrive ako, dyan, Katipunan, or whether mapa Marcos Highway ako o mapa A. Bonifacio, pag nakikita ko lagi yung mga nag-aabang, mula dyan sa kanto ng Katipunan Aurora hanggang sa bayan, or pag sa Marcos, dati medyo nagbawas na ng konti doon sa Santolan Station no? Kasi napunta na sa Masinag yung gulo, di ba? Napapapigit na lang ako kasi po naalala ko nung nag-aaral ako, wala pa akong kotse noon. Inabot ko na yung simula po nung traffic. Mga ano po yon, early 80s. Okay?
Mas matanda si Father Jet tsaka si James. Mas alam rin nila yon. Okay? Pero nung nag-aaral po ako dito sa high school, nagsimula na po yon, yung traffic na yon, nung pag-graduate ako ng high school nung 83. Buong college, ganun po yung buhay ko. Nung nag-med school ako, papunta sa UERM sa Santa Mesa, sumasabit ako ng jeep mula sa bayan, nakakaupo na ako paglakpas ko ng Cubao. Okay? So, stressful po talaga yan. So, hindi pa nagsisimula ang trabaho mo, pagod ka na. Pag uwi mo, pagod ka na sa trabaho, pagod ka pa sa biyahe, magpiprepare ka pa para sa kinabukasan, tapos kung may mga bata ka pang ihahanda, pagod. Physically pa lang yon, ha? So, minsan, ito lang, lalo na kung may mga boss ka, nasaan ang susi ko? Nasaan ang laptop ko? Nasaan ang telepono ko? Di ba? Mga dokumento, napirmahan ko na ba yan? Okay, kahapon pa yan. Na-follow up na ba? Yung email, lalalala. Okay? Bakit nag-double appointment ako ngayon? Di ba? Sino nag-ayos dapat niyan? Okay? Mechanical breakdowns. Ayaw gumana ng laptop, may presentation ka, biglang hindi gumagana yung LCD mo. Those things, no? Sa buong organization, ayan, walang problema sa rules and regulation. Ang ayaw natin na nagbibigay ng stress ay ang unreasonable and unjust rules. So, rules are supposed to make our lives easier. If they're not making our lives easier, then maybe yun yung titignan natin. Okay? Red tape, sabi nila, para daw maging maayos. Pero ramdaman na natin, halimbawa sa gobyerno, yung red tape, lalo nagpapastress sa atin. Kukuha ka lang ng isang permit, 5 araw. No? May mga ARTA ngayon yung gobyerno. No? Pero, nagkaroon tayo ng mekanismo para i-correct, pero ang tanong, bakit ang dami pa rin kinokorek? Diba? And then, of course, we talk about deadlines. What would be reasonable deadlines? Social interaction. May mga taong bastos talaga no? May mga masyadong boss, o kaya yung sobrang aggressive, and then outright bullying. No? Yung mga ganyan sa organization natin, nakakadagdag pa yan sa pinag-aalalahanan natin, okay? Habang nagtatrabaho tayo. How do we address them? And then, of course, major life events. Alright? Sino magsasabing hindi stressful yan? Uy, pati ba promotion? Oo. Di ba? Pag na-promote ka, mas malaki yung expectation sa'yo. Feeling nila, biniyaran kita, gawin mo yan. Di ba? Minsan ganun, di ba? Nako, meron yata akong tinamaan. Anyway, but even marital status change, no? Nabiyudo, o kaya nag-asawa, nagdiborsyo, no? I would imagine nowadays, napaka-stressful magpakasal, no? Siguro, oo. Diba? Kasi bukod dun sa gastos, ngayon parang may pressure lagi yung nagpapakasal na kailangan bongga. Dapat, ano tawag mo doon? Show. Diba? Meron kang, ano tawag mo doon? Mga prenup na movies, mga life in the ganyan. Parang kumbaga production, no? Sinasabi ko nga lagi doon sa mga pag nagnininong ako, kung hindi nila mamasamain, ang sinasabi ko, simple lang. At saka huwag kayo ma-pressure na kailangan mag-imbita kayo ng 500 tao. Diba? Tapos pipindasan ka pa, hindi masarap yung pagkain mo. Gusto mo sana, parang ang imbitahin mo, yung talagang malapit sa'yo na gusto mo makasama dun sa special na araw na yon. So, hindi siya movie premiere, in other words. Alright, meron tayo namang internal. Ito yung mas subtle, no? Na hindi natin talaga gaano napapansin. Okay? And usually, we talk about life choices, mind traps, personality traits, and yung tinatawag na negative self-talk. So, halimbawa, yan, tataka ka, pagod na pagod ka, pagdating mo, mag-Netflix ka hanggang 1:00, 2:00 ng madaling araw, di expect mo, ang hirap gumising sa umaga. Diba? And then, ito yung lagi kong pinag-usapan sa mga bata cramming. Sabi nila,
Dok, kasi gusto namin yung adrenaline. Mas nakaka-perform daw sila pag nagka-cram. Sabi ko, oo, pero anong kapalit? Diba? Until ma-illustrate mo at makita mo yung grades mo, ano yung kapalit nun? And then, pinagmamalaki mo sa akin, naka-B plus ka dahil nag-cram ka lang. Kasi siguro kung pinaganda mo, baka naka-A ka pa. Diba? At mas marami ka pang magagawa. Diba? Lack of sleep, overloaded schedule. Sino ba ang pumipili ng schedule mo? Mga estudyante, no, pupunta sa clinic, ano ka muna, umuwi ka, pahinga, bibigyan kita ng certificate. Pwede po bang pumasok? Bakit? Babi ko, binapagpahinga nga kita eh. Kasi po, sayang po yung araw na may mga deadlines po ako. Sige, meet mo yung deadlines. Pati yung dead ka na rin. Hindi ko na bahala ka na sa sarili mo. Diba? Merong isa na buwal. Kasi rehearsal nila sa, hindi ko maalala kung Tanghalang Ateneo. No? Basta one of those, nag-rehearse daw sa play. After nung maayos na namin, okay na daw pakiramdam niya. Pwede po akong bumalik. Saan ka babalik? Doon sa rehearsal po. Yun nga, doon ka nga nang galing, kaya ka nagdinala dito, babalik ka pa ba doon? Okay? Again, choices. Minsan ang tanong natin, baka naman kasi tayo yung nagbibigay sa sarili natin ng mga ganitong stress. Okay, negative self-talk. Ano yung mga negative self-talk? Merong mga tao talagang nega, di ba? Pessimistic. Kahit ano, parang nega. Anong kaibahan ng self-criticism sa self-negation? Sa self-criticism, usually, yan yung lagi mong may nagka-problema, kasalanan ko. Okay? Minsan, isipin mo, talaga bang sinisisi mo yung sarili mo? O nanunuya ka lang ng ibang tao? But that entire process can create even more stress inside. No? Yung self-negation, parang self-criticism. Kaya lang, aside from a simple pinupuna, hindi lang pinupuna, sa self-negation, may action na kasama. Usually, ano nangyari? Dinideprive mo yung sarili mo ng kahit anong, kumbaga, reward. Parang, di mo binibigyan ng importansya yung sarili mo in that sense. Extreme self-criticism. Okay? Ano nakikita sa baso? Ha? May sabi, tubig. No? So, yung iba, ang sasabihin, yung mga pessimist lang, ang sasabihin na, half empty. Yung mga positive thinker, half full. Okay? Pero yung mga mas ano tawag mo doon, yung mga mas nakatapak sa realidad, basta may tubig. Okay? But nalilimutan madalas yung baso. Diba? Okay. Ito, paborito ko to nung bata kasi yung lola ko, naiiwan ako lagi nung bata. Ako panganay. Naiiwan ako sa bahay. Pag nagtatrabaho yung nanay at tatay ko, si lola kasama, pinapatulong ako magtiklop ng damit. Okay? Sino magaling magtiklop ng damit? Yun, sample. Di ba? Minsan yung isang t-shirt na ganyan, inaabot ako ng 2-3 minuto kasi gusto ng lola ko, pantay na pantay, yung fold sa kaliwa at sa kanang sleeve. Nakalakihan ko yon. Kaya kahit nung nag-aasawa na ako, yun yung pinag-aawayan namin asawa ko. Okay? Kasi nasanay ako kay lola na gano'n. But when you talk about personality trait, for instance, may mga perfectionista talaga. Diba? Merong mga workaholic. Di sila na lang. Diba? Okay? Sinasabi ng mga tao, workaholic daw ako. Bakit daw inaabot ako ng 9, 10, 11 ng gabi? Kung ako lang po ang pipiliin, o makakapili, ayoko po. Gusto ko umuwi na alas 5 ng normal na tao. Okay? Pero hindi po nangyayari yun eh. Minsan po nasa gate na ako, pinapabalik pa rin ako. Okay? Mind traps. How can you lift an elephant with one hand? That's an example of a mind trap. Bakit siya mind trap? Bakit siya mind trap? Ano pakialam ko? Bakit ko kailangan buhatin yung elepante ng isang kamay? Diba? Minsan kasi tayo nga gumagawa ng sarili natin problema eh. Creating our own unrealistic
expectation, taking things so personally. May nag-comment, narinig ka lang mag-comment, pakiramdam mo, ikaw na yung pinapatamaan. Diba? Or minsan yung all or nothing thinking. Sinabi ko po yan nung nag-a-apply ako na mag-doktor. Sabi ko, kapag first, I think we were the second or the third group lang na nag-e-NMAT pa nung panahon na yon eh. Sabi ko, ang cut-off po sa UP, College of Medicine, was 90. 1991. Sabi ko, pag hindi ako naka-90, hindi ako magdodoktor. 89 ang nakuha ko. Patay. Sabi ko, see, you're putting yourself in your own traps. Kung baga, ikaw mismo yung naglalagay nun sa sarili mo, bakit mo kailangang gawin yon? Okay? Yung iba, sobrang exaggerated, yung iba masyadong makitid mag-isip, no? Rigid thinking. Again, these are the things that put us into a stressful situation. So, minsan, ang tanong, tayo ba talaga ay biktima o tayo ang bumibiktima sa sarili natin at sa ibang tao? And we know all this, no? Yung naramdam naman natin, iba't ibang symptoms ng stress. Masyadong natatawa, nalilimutan ko na yung kodigo ko. Okay, layo ko na. Okay, nag-enjoy po ako. Kayo ba nag-enjoy? Okay, buti naman. Bawas sa stress. Humor daw po. Humor is one of the best remedies sa stress. Okay. So, ayan, no? May mga physical symptoms. Sakit ng ulo, sakit ng likod. Yun ang common, no? Sakit ng ulo, sakit ng balikat, sakit ng likod. 3 most common pains associated with stress. Ano pa? Diarrhea. Ano pa? Reflux, no? Nag-a-acid. Ano pa? Hika. Science has proven marami pong incident ng hika ay stress-related rin. Now, ibig ba sabihin, you made this up in your mind, yung mga sinatawag nating psychosomatic? Hindi po. Kasi may totoong nararamdaman. No? May totoong nararamdaman. So, wag nating sasabihin na, ay, psychosomatic, hindi totoo yan. Totoo po yun. Totoo yun. So, we need to respect that. Okay? Yung sinasabing nasa isip mo lang yan, hindi po. Nararamdaman nila yun eh. Kaya lang, in these cases, ito po yung mga tao na mas nangangailangan lang ng higit na pangunawa. Pangunawa nila sa sarili nila at pangunawa natin sa kanila. Okay? I will not deep dive into that, no? But it's another kwentuhan. But yes, yung physical symptoms, yung mental symptoms, and even behavioral symptoms, nangyayari. Ano example ng behavioral symptoms? Anong usual? Behavioral symptoms, stress eating. Diba? Stress eating. Ano pa? Video binge. Diba? Gaming, gambling, yosi. Yan, mga substance abuse, mga behavioral symptoms. And then of course, your emotional symptoms. Bigla ka na lang iiyak, tatawa, magagalit, irritable, magsusungit. No? Yung stress po, totoo, nangyayari yan. Paminsan-minsan. And it is part of being human, I suppose. Ang ayaw natin, lalo, ay kung maging chronic. Ibig sabihin, nagiging madalas, at hindi lang maging madalas, mahabang episode. Imbis na a few minutes, a few seconds, pwedeng umabot ng araw ng linggo. At ito po yung iniiwasan natin, na maging chronic yung stress because this will be more associated to the increased risk, lalo pong posible na magkaroon tayo ng problema, yung tinatawag nating anxiety. No? Hindi lang basta ordinaryong nervyos yan, no? But it can lead to a disorder, an anxiety disorder or a depression. Lagi yung sinasabi sa mga bata, huwag niyo sabihing depressed kayo kasi ang depression ay technical diagnosis. Sabihin mo malungkot ka kasi iba yung malungkot, lahat tayo nalulungkot, pero hindi naman automatic na pag malungkot ka, depressed ka. Okay? Digestive, yun, sinabi ko, di ba? Biglang nagkakaroon ka ng yung tinatawag na irritable bowel o yung madalas nagdadiarrhea, lalo na pag alam mo na sunod-sunod yung presentation.
heart disease, no? Hindi po yan nag-OOA lang o umaarte lang na masakit, hindi makahinga. Minsan po talaga, mamaya papakita ko sa inyo, may mga biochemical reactions kasi nangyayari na pwedeng mag-create ng increased heart rate, increased blood pressure, and therefore can cause heart problems. And then of course, sleep problems, no? Yung sabi, hindi daw makatulog, di ba? And then, dahil nga minsan may stress eating ka, pwede ka mag-weight gain. Or kabaliktara naman, yung walang ganang kumain, then weight loss. And then memory and concentration impairment, madalas mangyari yan. Nagkakabali-baliktad ka ng date, nagkakapalit ka ng pangalan, okay? Nami-mix up mo yung mga trabaho, okay? Kasi nga, sobrang daming gumagalaw sa isip. And then of course, yung fatigue, general fatigue. Okay? And like what I said a while ago, kung sa workplace, that fatigue is usually yung tinatawag nating burnout. Ito yon. I will not get into the details again, no? Pero ang nangyayari po, because of those, yung mga bagay na nararamdaman natin, it triggers yung tinatawag nating neuroendocrine system natin, no? Para mag-release ng mga chemicals, no? Yung sa tinatawag nating adrenals at saka sa pituitary. Ang mahalaga lang pong maalala dito, yung pong adrenaline, no? Magkukos yan ng high blood pressure, which can damage the kidneys, the eyes, and the heart, usually. And then, meron po rin yan din po ang nagpapataas ng blood sugar. Kasi pag nag-adrenaline tayo, kailangan ng katawan ng energy, kailangan mag-release ng sugar mula sa liver natin at sa mga muscles. No? Yung isa pa po dyan, yung tinatawag nating cortisol, which is generally called the stress hormone. No? And again, the same effect yung cortisol, kaya lang mas mahaba ang effect niya kumpara sa adrenaline or epinephrine. Okay? Pag laging mataas ang cortisol level mo, yan na yung mga karaniwan tumutuloy sa high blood, okay? Sa diabetes, etc. Tsaka minsan pa mga stroke. Alright. So, pinag-uusapan natin dito talaga, gusto natin, no, when we speak of stress, it's actually threatening our overall health. And what we hope to happen is to make sure na hindi lang wala tayong sakit, kundi pangalagaan natin. Ilang beses inulit-ulit kanina ni Diony yung yung pangangalaga sa sarili. And ang panlaban natin sa stress lagi ay yung pangangalaga sa sarili. Okay? And again, when we talk about health, it's not the end goal. It is a means. Tools lang po yung health, no? Minsan sabi nila, magpapa-body fit sila. Hindi po siya yung gusto natin mangyari. Yun lang pong health na yun, gusto natin maging tools natin para, one, realize our aspirations, satisfy needs, and to change or cope with the environment. So, health is actually what we call a resource. Okay? So, how do we manage this? Teka muna, may tanong ba tungkol what stress is? Hindi pa naman kayo na-stress, no? So, pag-usapan natin unti-unti ngayon, how do we approach every time nakakaramdam tayo ng ganyan? It's a process, no? Hindi lang biglang lunas. Yung iba, akala nila parang isang tableta, you pop it in and then that's it. But it's really a whole range of things that we need to do and sometimes that we need to unlearn. Okay? And I think for the most part, yung unlearning mas mahirap. Okay? Kasi nakakaugili yan eh. Alright, first, listen, prioritize the sources of your stress. Sabi ko nga, it always starts with your context. It starts with your environment, internal and external. Maging totoo ka, hamarap ka sa salamin. Ano ba talaga? Saan nanggagaling? And then identify your appropriate stress management techniques. What works for you? What works for you? Walang hard and fast rule po dito. Tingnan mo, saan ka umu-okay. At kung meron dating umu-okay, bakit ngayon hindi na siya umu-okay? In other words, kung yung dating technique mo okay, bakit ngayon hindi? Hanapin mo rin yon.
At yung mga dating hindi, subukan mo naman din. Kasi baka mamaya, pwede na siya. No? See, yung sinasabi natin, it's all a process of learning and unlearning. And you need to have some sort of a plan. A plan that will not bind you as if yun na to, ito na to. But a plan that will help or guide you. Alright. Meron tinatawag na stress inventory worksheet. Sabi ko nga po sa inyo, ano to, workshop to. Pero, kung gusto nyo, pwede natin workshop yan. Pero hindi nga ngayon. Mahaba po ito eh. But ito lang, ang gusto lang, mga kailangan ng pagtiuna ng pansin. Some of the stressors in your life, is it your work? Is it your family? Is it your spouse? Or your relationships? Or your friends? Is it finances? Or some other things? Again, kailangan magsimula tayo sa pagiging totoo. And then, prioritize. Ano yung pinakamadaling ma-solve? Ano yung may control tayo? Kasi kung uunahin natin yung walang control tayo, hindi tayo matatapos. Agree ba kayo doon? Unahin, no, yung sabi nga nila, ano tawag doon? Easy wins. Yung mga, ano nga tawag doon? Low-hanging fruits. Okay? Low-hanging fruits. Change your thinking. Pessimist ka ba? O masyado ka namang positivist? Dapat realist tayo. No? Pero hindi lang realist. Mamaya papakita ko sa inyo, hindi lang basta realist. Change behavior. Huwag matigas ang ulo. Kasi baka tayo yung matigas ang ulo eh. Change our lifestyle. Oh, ba't ka magpupuyat kung alam mong pagod ka na? Daming yumuyo ko, hindi makatingin. Ayaw kong tignan sa mata eh, iniiwasan ako. Okay? When we say we will have to change our thinking, kailangan tayong maging bukas sa iba't ibang perspektibo at matuto tayo kung paano mag-a-adjust. Pero hindi na tayo makaka-adjust kung hindi muna natin tatanggapin ang katotohanan. And sometimes yung tinatawag nating the brutal reality or the brutal facts, unless we are able to accept them, we cannot move forward. But always, sabi ko nga, hope, pag-asa. Doon tayo magsisimulang aangat na rin. Pag-usapan natin ng konti yan maya-maya. When we talk about perspectives, there are many ways to interpret the same situation. So try to look at the situation from different vantage points. See, bukas ba tayo magbago? Kasi minsan ang sinasabi natin, kasi si ganito. But how about us internally? Nakita na ba natin sa sarili natin yung pwede rin nating i-improve? Okay? The objective is not to mask or deny reality. Yan yung ginagawa ng mga positivists minsan eh. No? But to try to understand the complexity of some circumstances, knowledge can lessen anxiety. Okay. When we adapt, ano nangyari? Yung pag-adjust natin sa sitwasyon. Okay, so powerlessness, dejection, despair, failure leave us vulnerable to negative suggestion. Huh? But we can always start working on our strengths, learn from the stress that you are under, not necessarily overcoming weaknesses. Minsan, andyan na yan eh. Kung ba, pilay ka, putol ang paa mo. Kahit ano gawin mo, putol ang paa mo. Pero hindi ibig sabihin, putol na ang pangarap mo. It's always a question, it's always a challenge to see how you can work with your weakness, not necessarily throwing away those weaknesses. Andun yung kasama sa realidad natin yun. Look for opportunities to be creative and innovative as we embrace a changing world. Dun sa as a second of the 4 pillars ng heroic leadership ni Chris Lowney, yun yung sinasabi.
to be adaptive in this complex and changing world. Nabasa nyo na ba yon? Ha? Basahin nyo pag may oras kayo. Very practical yon. Paano nabudol si Chris Lowney ng mga iswita. Okay. Alright. Acceptance na may mga gaps sa mundo, na may mga biases ang mga tao. Normal yan. Sabi ko lagi, ang bias, natural yan. Hindi yan maiwasan. Hindi pa tayo pinapanganak, may bias na tayo. Bakit? Hindi pa kayo pinapanganak, may pangalan ng nakahanda. Hindi pa kayo pinapanganak, ready na kung ano ang kulay ng crib nyo. Hindi pa kayo pinapanganak, alam na kung saan kayo pag-aaralin. Hindi pa kayo pinapanganak, sinabi na, itong anak ko, maglakin to, magiging doktor ito. But I think what we need to understand is these biases, while they're normal tendencies, natural tendencies, hindi sila lang dapat ang magiging basihan ng mga choices natin. Meron nga tinatawag ang mga iskwita nung ahere to kontra. Tama ba yun, Father? Ahere kontra. Jere kontra. Okay? Ibig sabihin, kailangan nating matutong labanan yung mga natural tendencies natin kasi may mas mataas na tawag. Okay? The contradictions of or paradoxes sa buhay, disagreeable alternatives, and our constant self-questioning. Halimbawa lang, sample lang ito, yung mga tinatawag nating ang tawag mo dyan, stereotyping. No? Isa yan sa mga madalas mag-create ng stress sa atin eh. Halimbawa, may cultural stereotypes. No? May katrabaho ka, Ilocano. Anong automatic pumapasok? Cultural stereotype. Sinong Ilocano dito? Kuripot daw. Totoo ba yun? Ang bilis mo namang umuo. Hindi ba matipid lang? Di ba? Pag sinabi, ay, waray yan. Meron bang waray ba dito? Ayun pala. Ano sinasabi pag waray? Balaban, matatapang daw. Pag sinabing Ilongga, sino Ilongga dito? Malambing daw. Okay? So again, if we continue to work on those stereotypes and stop there, laging pag may kasama tayong ganon, ang relationship natin hindi mabuo. Bakit? This type of thinking, kung hindi natin matatanggap yung katotohanan at higit pa sila doon sa stereotype na yon, it stop us, yung pinipigilan tayo makakreate na mas meaningful na relationship sa ating mga katrabaho. But sabi nga natin, ang gusto natin sana mas matutunan paano umasa. And by hope, we're not talking about simplistic positivity. Hindi, maaayos lang yan. But more like, teka muna, ito ba yung gusto o ito yung pinakamabuti at pinakamagaling? But hope rests fundamentally on our faith. Sa buhay ko po na puro siyensya, naniniwala pa rin ako that ultimately, yung pananampalataya ko ang kinakapitan ko every time nagkakaroon ng problema sa trabaho, sa mga relationship, etc. Yes, I try to be objective in how I assess things, but sa dulo po nun, doon ka pa rin huhugot na pag sinabi nating maayos siya ayon sa mabuting kalooban ng Panginoon. Because naniniwala ako yung sa tinatawag na grasya. Hindi milagro, grasya. Okay? Grasya kasi pinapayagan natin na kumilos ang Panginoon, ang Diyos, within our human ways. Kung sino tayo, kung nasaan tayo. Will not ask for more. God will not ask for more.
And that's why, para maiusog natin yung paglaban sa stress, we need to change some of the behavior. Yung parang, anong pangalan niya? Umuo ka kagad eh. Medyo assert mo naman ng konti yung sarili mo. Okay? And by assertive, hindi ibig sabihin palaban. Para igalang mo rin yung sarili mong paniniwala. Okay? Be organized. Yan. Maghanap kung sino pwedeng makausap. Ventilate. Hindi dahil gusto mong mang-away, kundi kailangan minsan ilabas lang yung saloobin. Nung estudyante ko, naalala ko, pupunta ako sa gitna ng Ocampo Field. Paggabi, sisigaw lang ako dyan. Okay? Buti hindi, noong time na yun, konti pa gwardiya eh. Hindi pa, ngayon, mahuhuli na ako. Okay? Humor. Yan po, hindi nawawala sa akin kahit sa classroom. No? Ganito po yung typical klase ko, by the way. No? Self-nurturing. Ayan, pag-aalaga sa sarili. Minsan, sinasabi natin, ayoko magkwento sa kaibigan kasi mababurden ko siya eh. Hindi nyo po choice yun. Choice ng kaibigan nyo kung mababurden siya. But allow them, if you care for your friends and your family, I think we should allow them also to care for us. Social support and relatedness. Ayan. Yung sinasabi natin, yung barkadahan, no? Sana, when we talk about support and relatedness, hindi yan yung BI, bad influence, kundi good influence sa isa't isa. Sige, last segment na to. Alright. But most of the time, most of our stresses are really coming from how we are able to, yung minsan tanong natin, lalo sa workplace, 8 oras, may 2 oras kang meeting, may report ka, mayroon kang field work. Okay? Pag i-divide mo minsan yun, nasasagot ka ng email, 4 na oras. Okay. Paano mo pagkakasyahin? No? Generally, well, this is just an outline of how you may want to do it. No? Ako po, pinasimplihan ko lang. Ito yung simpleng ginagamit ko. What is urgent? Ibig sabihin, may time element. What is important? Dito, nakasalalay sa ating values. And then, what would you like to do? Natutunan ko to matagal na, pero hindi ko siya mabitawan kasi very practical. Kaya tayo minsan na-stress sa trabaho kasi nagpapatong-patong dahil hindi natin nare-realize anong dapat unahin, anong mahalaga. No? Kung lagi tayong nauubusan ng oras dahil dun sa urgent and important, hindi ibig sabihin, hindi natin nababalanse ang oras natin. No? Pero necessity pong ma-accomplish natin yan eh. So, kailangan magawa. Ang mahirap, yung na-urgent tayo ng mga boss natin na hindi naman importante. Deception yon. Humingi ng deadline pero hindi naman pala kailangan. Or, not urgent, not important, magbabasa muna ako ng reels or POV or kung ano man habang nagpapakondisyon pa kasi ako eh biglang nakita mo 2 oras na pala. Okay? What we want to happen is to concentrate on that quadrant na ang mas maraming oras natin ginugugol natin doon sa mga mahahalagang bagay. Pero dahil napaplano natin ng maayos, hindi tayo nagmamadali. After this is my 32nd year in Ateneo. Yun yung isang natutunan ko talaga na mahalaga. Okay? Alright. So, wrapping up, we need to have what we call a low stress diet. No? Avoid yung mga bisyo na yan that will put more stress on us physically. Dapat mag-exercise, matulog na maayos, matutong maglibang. Okay. Ito po yung isa pa, no? Lagi nating inisip sa bakasyon, sa weekend. Friday, 4,
4:45 p.m., minemo ka ng boss mo. Patay ang weekend mo. Diba? Kaya ako, hindi ako nagbubukas ng email. Okay, kung yung sa mga nag-i-email po sa akin, alam nyo yan, meron ako automatic response. Okay, ano yung automatic response ko? Sinasabi ko doon sa pag nag-email kayo sa akin, kapag ang message nyo dumating sa akin ng after 6, bukas na po yan. Hindi ko na po siya babasahin talaga. Okay? Kasi naniniwala ako talaga na kailangan magkaroon tayo ng work-life balance. Okay? Pag dumating sa akin yan ng weekend at hindi yan mahalaga, hindi ko rin papansin yan. Sa Lunes na po kita sasagutin. Okay? Kasi kung urgent yan, tawagan mo ako. No? Pag-usapan natin. No? Of course, no, may mga direktor, mga VP, mga nakapuna na po niya sa akin. Paano naman daw kung naisipan nila yung ng gabi, dahil malilimutin na sila, ayaw na nila ipagpabukas. Kaya nga po may schedule send. Okay? Nagamit niyo ba yung function na yon? Oh, very good! Okay. So, ako po, hindi ako naghihintay ng weekend or ng long break. Every day, if I can get 2 minutes, 3 minutes, 5 solid minutes to take a break, I will take it. Hindi po ako maghihintay ng trabaho. Teka muna, biglang nagkaroon ako ng 5 minutes. Tatayo ako, labas ako ng opisina, lakad-lakad, makipagkwentuhan ako sandali sa mga tao. Kasi nga, you will never know. Baka mamaya yung inaasa mong weekend, ma-hijack pala sa'yo because of another thing that you need to do. So, might as well take as much as you can at any time. Kung nagkaroon ka na mas mahabang oras, edi good. Diba? Sabi ko sa inyo, sa akin, ang inuhugod ko lagi yung pananampalataya. So, every now and then, I try my best to pray. Okay? And this has been very helpful for me, no? Every day, lalo na pagka madaming problema, lalo ngayon, season ng budget, nako. Okay, kailangan magdasal malagi. Okay? But yes, no? If you could find about, 10 minutes, 15 minutes a day just to quiet down. Just to quiet down. Siguro naman, familiar kayo sa examen, no? Ginagawa niyo po ba yan? Huwag niyo tignan si Father. Kasi pagka hindi, utusan natin si Father, pa-examine, turuan kayo mag-examine. Okay? So again, yung examen po, hindi yan po para sabihin nyo lahat ng gusto nyo sabihin, no? Ito yung often nalilimutan sa examen. Focus on one specific feature of the day that you want to pray for. Okay? It's also an exercise kung paano mag-prioritize. Ano ba talaga yung gusto mong maibsan o malunasan sa araw na to? Isa-isa lang. One day at a time. One prayer at a time. Because that will help us to look forward to another day the next day. Paggising ko sa umaga, yun ang tanong ko papasok ba ako? Mahirap, minsan, pero sige, papasok pa rin. Kasi malinaw po, ano yung papasukan ko? Hindi yung boss ko, hindi yung Ateneo mismo, papasukan ko yung mga oportunidad na maaring magbibigay ng higit na panahon para makagawa ka ng mas mabuti at mas tama. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, munti ko na kayong hindi pasukan ngayon. Naalala ko, binuwisit nyo ako kahapon o last week. Pero naniwala ako, tumasa na ngayon, mas magaling ay pakikita nyo. O pag ganun, medyo for 5 minutes, mabait sila. Okay?
So, again, finding God and allowing God to find you. So, 10, 15 minutes a day. So, I will end with this. We talk about stress, we talk about our internal processes, but I think it's also important to look at stress not just as an individual endeavor, but as a community effort. So, as a teacher, as a support staff, as an administrator, as a boss, what can I contribute to make the community less stressful? Pinag-uusapan natin yung sustainable environment. So, pag-uusapan natin, what's a sustainable work environment as well? And finally, ano ba yun? Sorry. So, hopefully, no? Ang daming kailangang baguhin sa mundo, lalo ngayon, sangkatutak yung contractor na aayusin natin. Then, nawala. Ayun na ba yun? Sorry. So, hanapin natin yung paano natin matatanggap ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin, pero magkaroon tayo ng lakas para baguhin ang mundo, but also yung tapang para harapin yung linaw ng pag-iisip, malaman kung alin ang dapat at ano ang mabuti. Maraming salamat. Thank you very much, Dr. Shaw, for that very enlightening and meaningful presentation. I'm sure kung hindi man lahat tayo, ay majority of us can relate and learn so much from your discussion on managing stress in the workplace. We will now open the floor for questions. For those joining us via live stream, please feel free to type your questions in the comment section. May we invite Dr. Shaw and Sir Joni to the stage. Multitasking. Hindi po ako naniniwala sa multitasking ha. May check lang po ako. Okay. May tanong po, more practical. Hopefully, more practical issues. Ako na po muna. Okay. Yung nabanggit nyo po yung sustainable work environment sa bandang dulo ng presentation nyo. So for example, sa point of view ng organisasyon, kung meron po kaming practical na pwedeng magawa bukas or sa Lunes, base sa mga tips nyo, ano po kaya yon para makatulong na mabawasan yung stress sa workplace? Yung una kong sasabihin na sinusubukan ko talagang pangalagaan, no? Mula nung nagkaroon ako ng leadership position, na yung mission, hindi dapat ikompromiso yung tinatawag nating authenticity natin. Okay? Ibig sabihin, kung nagkakaroon ng maraming issues at misalignment sa ginagawa natin at kung yung mga sarili nating values, then that misalignment is something that we need to address. So, ang sasabihin ko sa inyo is, una, magsimula tayo doon. May alignment ba tayo? Yung sinasabi lang, are we in the right place? Or are we in the right boss? Sabi nga ni, pangalan nga nun, baka naman kasi hindi rin tayo nasa tamang organisasyon, no? Na hindi ibig sabihin hindi tayo magaling, pero baka lang hindi yon nagkakaroon ng alignment. So, practically, ang tanong dyan is, babalikan mo ngayon yung mission mo sa mission mo. Kasi kung wala dito yung mission mo, what's the point na dito? Kung lahat naka-decide na, hindi, ito talaga yung mission, then we can start from there and say, okay, how do we move forward
in consideration of all our needs as well. I mean, as much as we can. Salamat, Doc. Dr. Ruben Encarnacion po, psychologist. Napakahilig kong magbasa, lalo na nung graduate school at nung binata pa ako. Ngayon, nabiyudo na ako, may oras na ulit magbasa. Kaya lang, mula nung nauso ang social media at games sa cellphone, mas engaging ang cellphone kaysa sa pagbabasa. Ano pong masasabi ninyo? Ako, magsisimula ako sa bias ko, ha. Kasi hindi po ako social media talaga, sorry. Pero I think it's always a question of just like any consumption, it's a question of how much is enough. No? It's always a question of how much is enough. How much enough chismis are we okay with? Di ba? Di ako, magpapakatotoo lang ako. Minsan-minsan, narinig ko siya pinag-uusapan niya sa opisina, di ba? May babanggitin. Gusto mo rin naman maintindihan saan sila nanggagaling. Pero yung, in other words, I think the short answer is, discipline pa rin po. Discipline. So, minsan, engaging masyado, matutulog ka na, ayaw pang matulog. Pero dapat isipin natin, hindi, kailangan ko matulog eh. Kasi mauubusan ako. Di ba? Ganun din yon. Exciting to, marami ako natutunan, pero meron kang deadline in a few hours. Again, disiplina pa rin. Babalik ka pa rin doon sa disiplina mo na this is what I want, but this is what I need to do as well. Ako rin, gusto ko magbasa, kaso may asawa pa po ako eh. If you notice, maybe biglang naisip ko lang po yun, much of what I presented a while ago is really about self-discipline. Self-discipline, self-mastery. And I think that's always the key. Yung sabi niyo po about multitasking. So what were your thoughts dun sa multitasking versus na bakit po siya, hindi siya efficient? Ako po kasi, simple lang po kasi, maybe simplistic lang po yung pag-iisip ko. No two matter can occupy the same space at the same time. What we're trying to do in multitasking is to do that, which is against the natural laws. And for me, going against the natural laws is really moving away from what God has intended us to do, which is to enjoy what's in front of us. So, yun lang sa akin. Hindi ko ma-enjoy to kung habang ginagawa ko to, iniisip ko pa rin ito. Hello po. So, thank you po for the talk. And parang like, general question now. So in the workplace, hindi po may iwasan for people to make mistakes. And sometimes when you make mistakes, it's easy to blame yourself and be angry at yourself. Kasi parang yun yung what you gravitate toward. Pero parang paano po natin mas mapadali yung mapatawad yung sarili natin? Ayun, no, Father, patawad. Again, yun yung sasabi. Ano yun? To be just, but to be merciful as well. Di ba? Nagkamali, di gawa ng paraan. Magkaroon ng atonement, magkaroon ng, ano tawag mo dyan? Ng reparation. Pero, hindi ibig sabihin forever i-flagellate natin. Di ba? Kasi pinatawad naman tayo ng Diyos na eh. Di ba? So, pick it up from there. Ang sabi lang niya, sige, kung taimtim ka naman dyan, tuloy mo. So, ganun din. I think we need to be more caring for ourselves as well. Diba? Kasi pag bit natin lagi yung guilt na nagkamali ka minsan, pangalawa,
Oo, nangangako ka hindi mo na gagawin yung pangatlo. Pero like I said, no, hindi naman perfecto yung mundo. We're not after perfectionism. No? We just need to keep on trying. And like I said, to allow grace or allow God to move within our human ways. Tungkol naman po doon sa time na management. Kunyari po, marami kang gustong itry. Gusto mo mag-aral, gusto mo mag-sports, gusto mo maglaro, ganun. Pero limited lang po talaga yung oras natin sa 24 hours. Paano po mas matatanggap or mas mapapadaling tanggapin na hanggang dito lang talaga yung kaya mo, hindi mo kayang gawing lahat ng gusto mong gawin? Mahabang proseso, pero bottom line, discernment po ang sabi ng mga Jesuita eh. Okay? Discernment. Kailangan, yun nga, yung pong pagtanggap sa katotohanan na limitado tayo, pero yung may pag-asa rin na pipili tayo kung ano yung magpapalapit sa atin, sa mission natin sa buhay. And usually, it's always a long time process, no? Ako po, sabi ko nga, 32 years here now, tinatanong ko pa rin sa sarili ko, araw-araw, ito pa ba ang mission ko? Kasi kung gumising ako isang umaga, and people are daring me, and sabi ko, sige, pero sa ngayon kasi, oo pa rin ang sagot ko eh. But if one day, in my discernment process, sinabi sa akin, narinig ko na hindi na ito mission ko, I can drop everything. Ang sabi ng mga tao, hindi mo kayang iwan natin eh. Sabi ko, dare me. Pero kasi yun po talaga sa akin, I'm ready to go. In fact, twice I almost did, no? But andito pa rin po eh. So yun, it's a discernment process. Ibig sabihin, una, pag-aralan yung mga pababalansehin mo yung pros and cons, and then tingnan mo kung which one ang mas magdadala sa'yo dun sa ultimate mission mo. Kasi yung mga gusto mong gawin, ano lang po yan, bahagi lang yan, or magiging tuntungan mo yan, papunta dun sa ultimate mission mo. Alin dyan ang mas magdadala sa'yo sa mission mo? Then yun ang paprioritize mo. And then, you don't have to discern with yourself only. Kaya po may kaibigan. At kung kakayanin, kaya ka may spiritual director din. No? And then after discerning with yourself, with a community, and with a spiritual director, ultimately, you will have to make a choice and make a pact with your God. That's how I do it, na win or lose, it's you I will choose. Now, yung sa akin, yung mga ganon, ay paano kung mali? O di mali, di bangon ulit. I've had that in my life, no, na nagdesisyon ako dati. Gusto ko pong maging internist na pulmonologist. But after 6 months in training, I quit. And people were saying, why? Sabi ko, parang hindi ako masaya doon eh. I never intended to be here. Ginamit ko lang po itong pampalipas oras. But after 1 SEM, naging 2 SEM, naging 3. Ngayon po, 32 years na. But araw-araw, yun pa rin ang tanong ko sa sarili ko. Ito ba yung gagawin ko dapat? Are there any other questions? Ito yung kinakatakutan ko. Sino mo? Hindi, sure, salamat. Kanina binanggit mo na sa kahuli-hulihan, pananampalataya. Totoo yun eh. Pero paano yung mga taong walang sinasampalatayanan? Existential issue yan. Okay. Sa akin lagi, ang sinasabi ko, okay, kung di ka niniwala sa Diyos, ano yung halaga na pinapaniwalaan mo? If you talk about justice, if you talk about equality, if you talk about, if you're naniniwala ka doon, no, sa hustisya,
sa equality, then I suppose doon ka ultimately yung gagawin mo patungo pa rin doon. Yun na lang yung kakapitan mo. Kung di ka naniniwala man sa Diyos, siguro naman meron kang pinahahalagahan. Sana meron. And I think for many people who've lost that, anything to believe in, doon na nagiging miserable yung buhay nila. Thank you. Thank you po sa presentation. Ang tanong ko po, kanina po nabanggit niyo po yung hindi po masama yung magplano. Yan. So, ang tendency, ako po, kunyari, ang tendency ko po, magpaplano ako, tapos mag-overthink na ako, tapos stress na ako. So, paano po ba yun ma-stop or paano po, okay, hanggang dito lang, okay na to. Paano po yun? Ikaw nagsabi, overthink. Babalik na naman tayo dun sa usapin na pagkilala sa sarili at saka disiplina. Diba? So at some point, you will just have to say, okay, nagawa ko na, tingnan natin ang susunod. It's a discipline. It's as discipline. No? Otherwise, ilang revision, parang thesis rin yan, di ba? Revise ka ng revise, tapos hindi ka na matatapos, hindi mo na masasubmit yun. So, at some point, you will have to take that risk and say, you've done everything. But that entails honesty. Diba? Na ginawa mo naman talaga yung dapat. And then, yun na yun. Hi, Doc Sho. Doc, kayo ba ay nagiging impatient pag nagda-drive? Oo, mainit ang ulo ko, pero matagal ko nang na-control din yan. But yes, I think yes. Oo, because, ano yung follow-up question? No, I'm just thinking about, kasi self-awareness ba? Kasi normally I'm very patient. Pero pag may mga araw na higiging impatient ako, madali akong mainis, sabi ko, ay, pagod ako. Magpapahinga ako. Kasi normally, kaya ko namang tiisin yung mga inis ko. I mean, yung sa daan. Pero yung may mga maliliit na bagay, bigla na lang. Maganda yung sinabi. Pag pagod, pahinga. Minsan nalilimutan natin yung simpleng association na yun eh. Di ba? Pagod ako, sige nga, trabaho pa ako. Di ba? Or pagod ako, i-displace ko na lang with another work. Pagod, pahinga. Antok? Speaking of driving, ang daming myth yan, di ba? Kumuya ka ng chewing gum, kumain ka ng mani, minom ka ng kape. No amount of anything will take that drowsiness and sleepiness. Mas mapapahama ka. Pag talagang antok-nantok ka, tumabi ka, umidlip ka. Lalo na yung mga naglo-long drive. Ilang beses na po nangyari sa akin yan. Buti hindi ako nadidisgrasya. Nanggagaling ako Makati, nakakarating ako Katipunan, hindi ko alam ano nangyari in between. Okay? Or meron po akong laging experience sa South Superhighway. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung curse or something, o pamahin. Pagpasok ko po pag-exit ko ng, coming from Tagaytay, dati Santa Rosa, no? Pag lumabas na ako ng Santa Rosa, nasa expressway na ako, bigla akong aantokin kahit anong oras. Hanggang makarating na ako sa may, Laguna, San Pedro. Yung bago mag-Alabang, yung stretch na yon, that's a good maybe 20-30 minutes. Laging inaantok ako doon. Minsan doon, nagkaka-microsleep ako, mga 15 seconds. Matagal yun. Swerte lang, di ako nidisgrasya. Lagi sinasabi na asawa ko, tumabi ka. Buti ngayon, marami ng gas station doon eh. No? Pero pag ganyan po, tumabi kayo, i-idlip nyo. So yun, pag pagod, pahinga, pag antok, tulog. Pag gutom, kain. Minsan pag nagtatrabaho tayo, gusto nating matapos,
delay tayo ng delay. So, pupunta sa clinic, nag-acid na po. Okay? Pupunta sa clinic, masakit na yung likod. Every 30 minutes, practical. Sana meron kayong ganitong program. Every 30 minutes, tayo, stretch. Every hour, stop the screen, tingin sa malayo, pikit, relax. Every 2 hours, stand up, walk around, stretch, inom ng tubig. Practical. May recommended duration of time po ba pag meeting? Ako sa akin, pag tumagal na ng 1 hour, mahigit, hindi na po siya productive eh. Pero yun, seryoso ako doon. Every 30 minutes, stop. Kasi magsisimula na po yung mag-create ng musculoskeletal stress yun eh. Yung 30 minutes in a position na hindi mo na bago. Hindi, comment. Kasi ang kung nabahagi ko na sa grupo, nung college kami, nung mag-graduate na kami, nag-survey kami sa isa't isa lang. Kunti lang naman noon, panahon yun, nung pag-graduate. At napansin namin na yung mga student leaders, mataas rin yung mga grado. Hindi dahil siguro yung mga matatalino nagiging leader, pero palagi inisip namin na kasi siguro one theory lang to. Pag marami kang ginagawa, yung panahon mo mahalaga. Mahalaga yung pag-schedule, di ba? Kung kaunti lang ang ginagawa mo, yung nature kasi fills the vacuum eh. Di ba napansin nyo yun? Kung maraming kayong oras, minsan napupuno yung oras sa paghahanda ng isang PowerPoint. Pero kung alam nyo 30 minutos lang yung panahon ninyo, parang na-prioritize eh. So napansin namin yun na hindi dahil sa matalino, nandun sa pagpapahalaga ng panahon. And sa tingin ko, lalo na ngayon, yung crisis ngayon is really a crisis for time and attention. Because there are so many things competing for our attention. Diba? Alam natin na yung cellphone, that's a rabbit hole eh. Ako, pwede akong buong araw talaga eh. And ang hirap huminto eh. So yung vacuum na yon, di ba? Pero kung alam kong, sandali, kailangan kong kumain or kailangan may gagawin, na nakakatulong yon yung pagpapahalaga doon sa panahon. So yun ang hamon sa atin ngayon eh. Palagay ko, yung mga bata ngayon, mas hirap, mas mahirap ngayon. Kasi ang daming channel. Di ba? Netflix lang eh, di ba? Surfing, you spend so much time, tapos hindi kayo nakapag-desisyon kung anong panonoorin. Tapos before you know it, 10:00 na. Di ba? So, dati wala namang ganun eh. And so, I think it's important for us to understand also that new world. At the same time though, yung hindi rin natin siguro naintindihan siya, yung mga bata ngayon, kaya nila magtrabaho kahit maingay. Yung sinasabing multitasking, hindi tayo naniniwala doon eh. Ako hindi rin naniniwala, di ba? Pero baka iba na yung kanilang utak eh. Iba na siguro yung inyong utak. Ewan ko. na kaya nyo magtrabaho
na may ingay, kung ano-ano, ang daming windows na nakabukas. So that's another evolutionary change. I do not know. Pero kung sa atin, hindi. Mas isa-isa lang kung pwede, tsaka lalim. Diba? Hindi yung surfing lang na babaw. Anyway, so comment lang yon. Doc, tatanong ko po yung sa, di ba may physical, you call it physical manifestation yung mga, sakit ng ulo, diabetes, and what would be the correct approach? Unahin ba yung pag-treat dun sa physical and then yung pag-manage ng stress, or yung management ng stress ang magiging sagot dun sa physical na ano? Titigil doon, okay. Kaya nga, okay. Nung unang nagbukas kami sa University Clinic, pahingi po ng paracetamol. Sabi, bakit po? Masakit po ulo. Upo muna kayo. Hindi po, paracetamol lang. Hindi, pag-usapan po natin yan. Kasi naniniwala ko na, oh yes, bibigyan kita, tutulungan kita sa sakit ng ulo mo. Pero hanapin natin, baka naman may iba pang pinanggagalingan yan. So, dapat sabay. Dapat sabay. So may tanong ako, medical. Napansin ko sa sarili ko, at marami na akong airport na dinaanan. Pag stress ako, di ba ang airport, stressful situation yan eh. Hindi mo alam kung makakasakay ka o hindi. Maraming mga ganyan sitwasyon eh. Pero napansin ko sa sarili ko, pag stress ako sa airport, pag uminom ako ng kape, nawawala. I mean, parang hindi tama eh. Kasi, di ba, ang kape dapat so psychological ba to na comfort food o the way ako how I will interpret that, because you gave yourself time to sit down and relax. Ganun ba yun? Okay. Rather than focus on, kasi well, ako kasi po ganun, Father eh. Sa akin hindi naman sa uminit ang ulo ko, pero very unsettling sa akin yung pagkakapik ko sa umaga na di-disrupt. Tapos may tatawag na, sorry. Di ba? Parang sa akin, hindi naman pala yun yung ka-importante, tapos na-istorbo mo yung relax ko na, yung kakapik ko. Well, hindi ko lang alam, Father. Pero yes, yung meron kasing, ano tawag mo doon? Yung opposite impact ng coffee. Yung tama ka eh. It is supposed to be a stimulant, but it can be relaxing if you're already to some extent medyo nag-anxious ka, tapos dadagdagan mo ng stimulant. You're trying to negate yung one stimulus from the other. That's how I would interpret it. Yung sa psych map, sir, from the psych point of view, pwede ba yun? Nag-agree yung psych. Okay na ako. Okay. Merong sinabi si Father Jet na very striking, yung competing for attention at nag-iiba na yung kaisipan ng kabataan ngayon. Tsaka may yung kasama ko may sinabi, may mga salita na nabuhay lang nung past 10 years na nagpapakita palagay ko nung change ng mindset. Ano to? Linguistics. Napansin ko lang yung multitasking, yung wait lang, dito na me, hugot, sakto, awesome, lahat ng bagay awesome. Si patient, si hospital, gets, anyways, chill. Yung napansin ko lang ng mga salita na wala naman nung araw. Pero yun talaga, sa akin ang coffee is calming.
hindi ako umiinom ng kape para hindi ako matulog. Actually, sa akin, on the contrary, pag uminom ako ng kape, mas madali ako makakatulog. Kasi na-associate ko siya sa my time, me time. Dok, last na to. Okay. May klase. So, Dok, naranasan ko mag-department chair. Sa panahon na ngayon. So, 2 oras ka lang magmi-meeting, pagbalik mo, may 30 kang email. Okay, so, dapat matutunan ng Ateneo yan. Kasi frontliner yung department chair, so medyo nakakaaw. So, ang saya-saya ko nung hindi na ako department chair. Pero, hindi to, comment lang to, Doc, ha? Okay. Napansin ko, kasi ang daming tasks. Sabi mo, hanapin mo yung bagay na mag-work para sa'yo. Nung chair ako, pinakamahalaga sa akin nung panahon na yun ay may notebook ako. Kasi, dun sa notebook ko, dun ko nilalagay. Tas ibang level yung nararamdaman kong saya pag may ini-ekesan akong ganun. Okay. That's parang may sense of accomplishment ako. Tas natanggal ko na siya. Tapos dahil marami sila, so yung mga kaya kong gawin na agad at mae-ekisan ko na agad, tanggal na siya agad. So medyo ganun yung nangyari. So ngayon, may notebook pa din ako pero hindi na ganun kadami yung laman. Kasi hindi na ako chair. So, pero yun, comment lang po. Comment lang. Kaya nga, yun, pantanggal ng stress yun. Appreciate your wins, no matter how small they are. Pantanggal pa rin yun. Ito po, in relation lang po dun sa madami pong contents sa social media and sa addiction po sa phone. Ako po kasi, hindi po ako masyado rin ma-social media, pero how do you address the fear of missing out or parang FOMO, ganun po. Kasi po minsan po, so where sa friends ko po, wala po akong, hindi ko po alam yung topic, parang meron pong meron po akong nakukuhang obligation na kailangan kong malaman yung topic na yun dahil yun po. Ang palaman ko sa FOMO ay JOMO. JOMO. Joy of missing out. Okay. Kasi bawas yun sa pag-aalalahanin ko. I think yung sinasabi mong kasi na out of place ka, I think it goes back to fully appreciating just who you are. Na hindi kailangan lagi i-affirm ka ng ibang tao. So, I think there's no more questions. Meron pa po bang hahabol? Okay. So, if there are no more questions, thank you everyone who shared their questions and reflections. To formally express our gratitude, may we now invite Father Jet Villarin and Mr. Joni Salamat to present the certificate and token of appreciation to Dr. Shaw Marquez. Certificate of appreciation, this is presented to Norman Dennis E. Marquez, MD, for his insightful and invaluable contribution as resource speaker at the Manila Observatory's 160th Anniversary Lecture Series entitled Ambag, Agham sa Banig, Conversations on Science, Service, and Society, given this 24th day of October 2025 at the Manila Observatory, Ateneo de Manila University Campus, Loyola Heights, Quezon City,
signed by our Executive Director, Jose Ramon P. Villarin, SJ. Okay, let's give another warm round of applause to Dr. Sean Marquez. Maraming salamat po. Okay, to close today's session, may we call on our Executive Director, Father Jet Villarin, to share his closing remarks. Nakakatulong din yun. Kanina, may klase ako eh. Bibigay ako ng exam, 11 o'clock. Tapos bigla na lang sumirena, nagsirena. Father, nag-i-exam sila. Father, anong gagawin natin? Earthquake drill. No, di sabi ko, di wala na. Cancel na. And so, they were also worried. Anong mangyayari? Yan na muna yan. They were actually stressed. Kung ano yung, may makeup ba? Sandali, patay na tayo lahat dito eh. So ano pa gagawin nyo, di ba? Alis muna tayo, bahala na. Next week na tayo, Tuesday, pag-usapan natin kung ano mangyari. Then as I was walking back, I was walking with the students eh, kasi they were all being herded eh. Sabi ko, hindi, punta muna akong JR. Punta na lang akong JR, tatakas ako. Then I saw all these lines. As naalala ko yung, ito totoo, bomb threat. No, nung presidente ako, there was a bomb threat eh. And were you here during that bomb threat? Some of you were, di ba? We caused traffic all the way, di ba? Sa Marikina, talagang, kasi shut down eh. And then they were all gathering in Bellarmine, and we were there with the command center. And then, nakangiti lang ako. Sabi ko, ay salamat, hindi na ako presidente. And then I went to the JR, sa Jesuit residence. Eh, ako dun yung rector eh. Sabi ko, nasaan yung mga Jesuita? Bakit hindi nag-earthquake drill? Wala na, patay na kaming lahat. Sa lindol, hindi kami bababa. So, sabi ko, walang yung mga Jesuitang to, titigas ng ulo talaga. So, kumain na lang ako ng munggo. yun yung ulam namin kanina. So, kumain na lang. Anyway, I remember many stressful moments in Ateneo. And I had always a ready-made, ano yun, Joy? Yung aking M&Ms. Kaya ako nagka-diabetes eh. Kasi yun yung aking stress eating nun eh. Nung kay MVP, kay marami mga nangyari, kay Imelda Marcos, at kung ano. But that's also the time I experienced acid reflux for the first time in my life. Sabi ko, ano to? Bago to ah. No? But anyway, I wanted to share with you lang first, I'll say something about some practical things also. And then lastly about faith. The one practical thing for me that has worked is, aside from what you've mentioned, pwede mong dagdag dito, lalo na para sa mga Pinoy, is music. Music. Hindi video. Hindi music video. Ito lang. Yun lang nga, yun ang regret ko ngayon kasi because of the pandemic, bingi na ako sa kanan eh. So music helps really. Somehow, I don't know why. Music and siesta. Yung siesta na, wag yung mahaba. Yung kahit 15 minutos lang. Yung para lang umabot hanggang dun sa humihilik na kayo. Yung hindi malalim. During the day. Or kahit hindi ka makakatulog, kahit hinga lang, higa, at midday, it helps. For me at least. So I'd like to share with you. Kasi nga, pag hindi ka naman makina eh. So kailangan nung
yung mga lumulundo na yon, yung downtime. Tama yung sabi mo na 30 minutes, 1 hour. Maganda pagtanda mo, lalo na ako kasi yung mata ko, after 30 to 45 minutes, nag-blur na yung aking mata eh. Ewan ko bakit. Dati nung bata ako, kayang-kaya ko magbasa ng matagal eh. Pero pag tumatanda ka, humihina na rin to eh. So that for me is a signal to, kailangan break. Break, hindi pwedeng nagbabasa ng dire-diretso. On faith, binanggit na ni Sho yung legacy ni San Ignacio Loyola, which is discernment. Discernment. Which means really knowing those priorities. You know, alam mo, ako may pagka-OC akong tao eh, yung obsessive-compulsive. Sa obsessive-compulsive na tao, or perfectionist, lahat mahalaga. Lahat mahalaga. Yun ang problema. Pag lahat mahalaga, walang mahalaga. Pare-pareho lahat eh. Pero sa totoo lang, di ba? Hindi naman ganun eh. Hindi naman lahat mahalaga. May mga bagay na mas mahalaga. And that requires discernment. Now, to discern requires a relationship with God and with yourself also, of course. And that is why, for me, importante rin is being comfortable with silence and solitude. Solitude. Kanina, paakyat ako sa Gonzaga. Papuntang classroom. So napapansin ko, the young people were all on their phones. They were walking, going up the stairs. No? Sabi ko, ano ba yan? Umaakit sa hagdan, di ba? Tapos, syempre ako, tinitignan ko lang sila. Tapos, gusto ko sanang sabihin, ano man pwede nating ituro hanggang nakita ko tuloy yung isang teacher, siya rin. Sabi ko, naku, hindi ko yan. Wala na yan, mahirap, no? There is a certain solitude with the phone, pero that's not solitude eh. Yung solitude na may, you sort of disconnect, it's healthy eh. It's like fasting, kahit na ilang minuto lang. Diba? And that is why, you know, someday lang. Kasi inaayos natin yung chapel eh. Pero sana maging komportable yon. That can be a quiet place, safe place, silence. No? If you want to just to be quiet, just go to the 3rd floor and we'll put up signs for quiet. Kailangan natin yun. No? Lastly, faith. Sabi niya sa simula, di ba, mahalaga magsimula sa katotohanan. Yun ang mahirap eh. Marami tayong maskara sa isa't isa at sa sarili natin. We wear masks to ourselves. We lie to ourselves. No? Magaling tayo magsinungaling sa sarili natin. Pero sa oras na magdasal tayo, nababawasan yung pagsisinungaling na yun. Pwede pa rin tayo magsinungaling sa Diyos eh. Pero nababawasan. That self-knowledge, which is the beginning, I think, to self-mastery. Dalawa lang naman yun eh. Self-knowledge, self-mastery. Yung self-knowledge, nagsisimula rin yun sa isang masinsinang pakikitungo sa Diyos. Mahirap magpanggap eh. Diba? Sa Diyos. Tsaka siya lang talaga. Siguro, pwede ka pang magpanggap sa asawa mo, sa anak mo. Pero sa Diyos, mahirap magpanggap. And that's why I would like to encourage you, everyone, to cultivate a relationship with the transcendent. Talaga nakakatulong yun. There have been times, minsan inisip ko, God, how will I survive this week? May mga ganung mga linggo eh, di ba? Oh, sunod-sunod, oh. Paano to? Anong gagawin ko? No? Pero sabi ko lang, sa karanasan ko, nalalampasan din naman eh.
hihintayin ko lang yung Lunes. Panibago na naman, di ba? So, and that the relationship with someone who understands and who walks with you is powerful. Kasi minsan sinasabi ko sa Diyos, alam ko hindi mo to malulutas. Mahirap to. Pero samahan mo lang ako. Kailangan ko lang may alam na may kasama ako. Hindi ako nag-iisa na hinaharap ko tong pagsubok na to. Yun lang ang hinihingi ko. And that helps a lot to deal with the stress. No? Meron pa akong gustong sabihin, nakalimutan ko na eh. Binabanggit ko rin to. Alam na natin to, di ba? Yung risk, disaster risk is equal to hazard, exposure, vulnerability. Minsan, wala tayong magagawa sa hazard. Diyan na yan. Minsan, di rin natin magagawa yung exposure. Pero may magagawa tayo sa vulnerability. Di ba? Saan tayo vulnerable? And how will we engineer someone to be vulnerable? One of the first things is to isolate. Alam natin yan sa mga komunidad. Diba, pag may disaster, pag na-cut off yung supply, they're rendered vulnerable. And there is a temptation always also to isolate. Especially now. It's easy to isolate with gadgets eh. Diba? Kung ayaw kitang kausapin, okay lang. Meron naman akong kausap dito eh. Pero yun ang pag-iwasan sana natin, the temptation to isolate. And that's why prayer is important. It's not isolation. It's solitude, but it's not loneliness. You are with someone. And that someone is real. At least for those of us who have been graced with faith. Diba? So, yun lang. Gusto kong parang pabaon din sa ating lahat. Lahat tayo may stress. Sa physics, ang stress ay force over Liz, di ba? Ano ba ang pressure? Air pressure sa ating Atmos 201 class. Force over area, di ba? Force over area. Kagaya sa gulong ng kotse, di ba? Yung force per unit area. So, paano mo i-lessen yung stress? Kung nandiyan na yung force, try to spread it. Diba? Try to spread para hindi gaanong matalas o matulis yung tama sa'yo. And that means really, again, relating with each other. Some people are able to deal with stress alone. Some people deal with stress by relating also. You know what your strengths are. Some are able to resolve it on their own. Huwag mo kong istorbohin. Ayusin ko to. No? Or may iba naman, hindi nila kaya, sila lang. Kailangan may sounding board. No? So alam din natin yung ating mga lakas. So yun, I think this is a continuing journey. We will continue to learn from each other. But yun, please, I hope that MO is not a stressful place to be in. Certainly, I must confess, not for me. Masaya ako dito at sana masaya din kayo na nandito kayo. And if we can relieve the pressure from ourselves and from each other, then let's do it. So, yun lang. Maraming salamat. At, sandali. Johnny, ano nga yung mga announcements lang? Sorry Ang dami naman. 31 October, holiday. Trabaho. 1 November, holiday. 2 November, hindi. Nga pala. 27 November, 7th lecture series, Ambag, AQD Lab. No? AQD naman ang taya. Air quality dynamics. Sometime in November, December, retreat recollection. Baka, question mark. 17 December, Christmas party. Okay? 20 December to 4 January, Christmas break. Yay!
So yun lang. Okay? May merienda tayo. Please stay and may kape. Salamat.